Maaga pa lang ay gising na si Elias Ramos. Pero ramdam na niya kaagad ang bigat ng pagod sa kanyang katawan. Gaya ng karaniwan, naglalakad siya papunta sa maliit na restaurant na pinapasukan niya bilang isang waiter. Isang araw pa, bulong niya sa kanyang sarili. Umaasang balang araw ay makakaahon rin sila ng kanyang asawang si Mila at ng kanyang anak na si Lila. Sa kabila ng pagod at kakapusan, hindi nawawala sa mukha ni Elias ang ngiti. Yun ang tanging kayamanan niyang kayang ibahagi sa mundo. Pagdating ng gabi, kapag padilim na ang langit at nagsisimula ng magsara ang restaurant, dumarating ang oras na pinakihintay niya. Ang makitang muli ang batang matagal na niyang minamasdan. Isang batang lalaki. Mga 8 o 9 na taong gulang. Payat, marumi ang damit at paa, at parang ilang araw nang hindi naliligo. Kadikit ang isang putol-putol na karton na tila ba naging kumot na nito. Madalas itong nakaupo sa gilid ng pader. Hindi humihingi ng limos, hindi nagsasalita, pero ang mga mata tila laging pagod, laging nagbabantay. Noong una, kinausap lang ni Elias ang bata. Iyo, kumain ka na ba? Ngunit ang sagot nito ay laging iling lamang. Pagkaraan ng ilang gabi, hindi niya na matiis pa. Hinihintay niya ang closing time. Isinisidid sa lalagyan ng tirang pagkain na dapat ay para sa kanya. Ngunit ibibigay niya na lamang ito sa bata. Para sa'yo, mainit pa, sabi niya, sabay abot ng sopas at tinapay. Dahan-dahan lang kung kumain ng bata, para bang takot na baka mawala ang pagkain kung gagalaw siya ng mabilis. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Elias. Tumingala ang bata, sandaling nag-isip. Tila hindi niya alam ang isasagot. Kaya tinawag na lamang ito ni Elias na bunso. At tila nagustuhan naman ito ng bata. Dahil sa unang pagkakataon, bahagyang gumuhit ang isang maliit na ngiti sa bibig nito. Tuwing gabi, nauulit ang eksena. Pagkain, kaunting kwento ni Elias patungkol sa trabaho at mga pangarap, at tahimik na pakikinig ng bata. Hindi man ito madaldal, pero ramdam ni Elias na unti-unti siyang nagiging tahanan ng batang walang pangalan. May kung anong kirot sa dibdib ni Elias tuwing makikita niya ang bata. Para bang hindi niya kayang pauwiin ng sarili niya sa bahay nang hindi nasisiguradong may laman ang tiyan nito. Wala naman siyang sobra, pero ang kaunting meron siya ay handa niyang ibahagi. Isang gabi, humanga siya sa bata dahil tila mas malinis ito kaysa sa dati. Daligo ka? Tanong niya. Tumango naman ito. May kaunting pagmamayabang sa ngiti nito. Ang galing! Nilagay ni Elias ang kamay sa balikat ng bata at marahan itong pinsil. Basta't nandito lang ako ha, hindi ka magugutom. Ngunit isang gabi, nadatnan niyang wala roon ang bata. Nag-ipon ang kaba sa dibdib niya. Baka nagkasakit. Baka meron namang kumuha. Baka may nangyaring masama. Mga tanong na bumubulong sa kanyang isipan. Kinabukasan, ay naghanap siya ng naghanap. Una sa ilalim ng tulay, pangalawa sa gilid ng plaza, sa lumang paradahan, at marami pang iba, pero wala pa rin. Sa pangatlong araw, ay hindi niya pa rin ito nakikita, hanggang sa lumipas na ang isang linggo, at hindi niya pa rin natatagpuan ang batang iyon. At doon ay unti-unting pumasok sa isip ni Elias ang katotohanan. Ang batang tinuring niyang anak-anakan sa lansangan ay bigla na lamang naglaho na parang bula, parang usok sa gabi. May hindi siya mapangalan ng sakit sa puso niya. Hindi niya alam na ang pagkawala ng batang iyon
ay siyang magbabalik sa kanya makalipas ang mahigit sa 1 dekada. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi makawala si Elias sa pag-aalala. Tuwing gabi matapos ang trabaho, dala niya ang isang supot ng pagkain, sopas at pati na rin tinapay. Minsan ay pritong manok kung sinuswerte sila sa tira-tira. At gaya ng inaasahan, pumupunta siya sa dating pwesto ng bata. Pero wala pa rin ito doon. Mahigit 1 linggo na ang lumipas at tila unti-unti nang pumapalit sa gutom ang pangmumulto ng katahimikan. Minsan, tumatayo si Elias sa gitna ng kalsada. Pinagmamasdan ng bawat batang dumaraan. Umaasa. Nagbabaka sakaling baka lumitaw na lamang bigla ang batang parang anak na niya sa gabi. "Bunso," bulong niya. Pagod ang boses, parang nagmamakaawa. Walang sumagot. Ang hindi alam ni Elias ay sa gabi ring iyon, ang gabing huli nilang pagkikita, isang itim na sasakyan ang huminto sa harapan ng bata. Sa kabilang banda, ang batang walang pangalan ay nakaupo sa gilid ng pader. Marahan pang nilalasap ang mainit na sopas na bigay ni Elias noon. Umuulan ng bagya, ngunit hindi niya alintana. Sanay siya, basta't may pagkain siyang hawak, ay masaya na siya. Ngunit may humintong sasakyan. Bumukas ang pinto, may lumabas na 2 lalaking nakaitim. "Adrian?" Tawag ng isa. May halong panginginig ang boses. Napatingala ang bata. Hindi siya kumilos. Hindi rin siya lumapit. Marahil dahil hindi niya maalala kung bakit tila kilala siya ng mga estrangherong ito. Lumapit ang isa pang lalaki at tila hindi makapaniwala sa nakikita. "Siya nga, Adrian Velasco, apo ni Don Lorenzo." Nanlaki ang mga mata ng bata, ngunit hindi dahil sa pagkilala, kung hindi dahil sa takot. "Kukunin ka na namin, iho ha. Hinanap ka namin ng husto. Halika na." Gusto sanang tumakbo ng bata. Gusto niyang bumalik sa restaurant, sa mabait na kuya na palaging nagbibigay ng pagkain sa kanya. Pero bago pa niya maisip kung ano ang dapat gawin, maraan siyang hinawakan sa braso ng lalaki. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, may tumawag sa kanya ng isang pangalang hindi niya maalala kung siya nga ba. Adrian. Dinala siya sa sasakyan. Doon niya unang narinig ang kwento, na nawala raw siya, na matagal siyang hinanap, na may pamilya raw siyang naghihintay. Pero parang malayo sa kanya ang lahat ng iyon. Parang hindi siya yon. Parang isang panaginip na hindi kanya. Umiyak si Adrian, hindi dahil sa tuwa, kung hindi dahil iniwan niya ang tanging taong nagpakita ng malasakit sa kanya sa lansangan. Pagdating sa mansyon ng Velasco, sinalubong siya ng isang matandang lalaki, si Don Lorenzo. Don Lorenzo Velasco, ang kanyang lolo. Agad itong yumakap sa kanya, bahigpit at puno ng luha. "Wala kang dapat na ikatakot, iho. Nakauwi ka na," sabi nito. Ngunit sa isip ng bata, isang tanong lang ang paulit-ulit. "Nasaan si Kuya Elias?" Lumipas ang mga buwan. Dinala si Adrian sa abroad para sa gamutan, sa isang therapy, at sa pag-aaral. Unti-unting nabuo ang buhay niya bilang isang Velasco. Pero sa puso niya, hindi niya malilimutan ang amoy ng sopas, ang ngiti ng isang waiter, at ang pangalang ibinigay nito sa kanya, Bunso. Habang si Elias naman ay buong akala ay iniwan na siya ng batang mahal niya na para bang anak. Hindi niya alam na hindi pagkawala ang nangyari, kung hindi isang kapalarang magbabalik sa kanya sa tamang panahon. Maraming taon ang lumipas. Mga taong puno ng pagbabago para sa iba. Ngunit para kay Elias, tila pareho pa rin ang takbo ng buhay. Parehong restaurant, parehong trabaho, parehong pagod na katawan tuwing gabi. Ngunit may isang bagay na hindi nagbabago. Ang alaala niya sa batang palaboy na tinawag niyang bunso. Minsan,
Kapag dumaraan siya sa dating pwesto kung saan niya unang nakita ang bata, napapangiti na lamang siya kahit mayroong kirot. Kung nasaan ka man, bunso, sana ay maayos ka lang. Bulong niya lagi. Kung minsan pakiramdam niya siguro ay lumaki na ang bata at nakalimutan na siyang tuluyan, pero hindi niya ito sinisisi. Ang importante, sana ay buhay ang bata at yun ang tanging dasal niya. Sa bahay, may bago nang nagbibigay ng liwanag sa mga mata niya. Ang anak niyang si Lila. 10 taong gulang. Masayahin, mahilig kumuhit ng simpleng larawan ng pamilya. Madalas niyang iguhit ang tatay niya na may hawak na tray at ang nanay niyang si Mila na laging nakaupo sa pintuan ng bahay nila. May hawak na baso ng tubig. Kailan ka uwi ng maaga, Papa? Tanong ni Lila. Minsan habang nakadapa sa sahig at sumusulat. Kapag hindi na kailangan ng mundo ang mga waiter, anak. Biro ni Elias habang inaayos ang uniforme. Pero kahit anong mangyari, anak, uwi pa rin ako para sa'yo, ha? Ang hindi alam ni Elias, madalas sumasakit ang dibdib nito at pagkatapos ay nahihilo. Sa kabilang dako ng mundo, ibang-iba naman ang buhay ni Adrian Velasco. Sa loob ng 10 taon, lumaki siyang may gabay ng mga therapist, guro, at lalong-lalo na ni Don Lorenzo. Hindi naging madali. Sa mga unang taon, nakikita sa mga mata ni Adrian ang pagkalito. May mga gabing umiiyak siya nang hindi alam kung bakit. May umuusbong na alaala na hindi niya lubos maunawaan. May mga larawan sa kanyang isip ng isang lalaking may mabait na mata, may apron, may hawak na mangkok ng pagkain, pero hindi niya matandaan ang pangalan. Minsan tinanong siya ng therapist, Adrian, bakit gusto mong maging doktor? Matagal siyang natigilan bago sumagot. Dahil may isang taong tumulong sa akin noon. Hindi ko alam ang pangalan niya pero gusto ko siyang tularan. At sa puso niya, alam niyang iyon ang katotohanan. Pagtungtong niya ng edad ng 24, nakapagtapos siya bilang isang pediatric surgeon at pinili niyang bumalik sa Pilipinas upang maglingkod sa mga batang may hirap. Isang pangarap na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggaling, pero ramdam niyang tama. Pagbaba niya sa paliparan, huminga siya ng malalim. Dito ako nagsimula, bulong niya. Hindi niya alam na sa parehong lungsod, nasa kabilang kalye lamang naglalakad si Elias, pauwi habang may iniisip na gastusin sa bahay. 2 taong pinagtagpo ng nakaraan, 2 pusong hindi nakalimot, at unti-unti, papalapit na sila sa araw ng muling pagkikita. Isang pagkilala na magbabago sa buhay nilang pareho. Maaga pa lang ay masigla na si Lila. Tuwing umaga, nilalagyan niya ng maliit na doodle ang panyo ng tatay niya. Munting bulaklak, minsan ay smiley face, para daw hindi siya malungkot habang nagtatrabaho. At katulad ng dati, mahigpit ang yakap ni Elias bago umalis. Pero ng araw na yon, may kakaibang pakiramdam sa Elias. Hindi niya alam kung bakit. Para bang may masamang mangyayari, ngunit hindi niya maipaliwanag. Ipinagsawalang bahala niya na lamang iyon at nagpatuloy sa trabaho. Habang naglilingkod siya sa mga customer, nakatanggap siya ng tawag mula sa guro ni Lila. Sir Elias, may nangyari po kay Lila. Kailangan niyo pong pumunta dito. Parang may bumagsak na mundo sa dibdib niya. Hindi niya narinig ang kasunod na paliwanag ng guro. Hindi na rin niya inalintana ang pagpatong ng kamay ng supervisor sa balikat niya. At ang tanong na, anong nangyari? Ang tanging alam lang niya ay kailangan niyang tumakbo. Pagdating niya sa paaralan, halos mawalan siya ng boses nang makita si Lila sa sahig ng infirmary. Nanginginig, maputla, hirap huminga. Sa tabi niya ay umiiyak ang guro. Bigla na lamang po siyang nahilo, tapos sumakit daw po ang dibdib niya. Lila anak! Lumuhod si Elias. Nanginginig ang mga kamay. Hawak niya ang malamig na kamay ng anak niya.
Nandito si Papa, anak. Huminga ka lang, ha? Pero hindi nagtagal ay nag-collapse na ang bata. Agad siyang dinala sa ospital. Sa ambulansya pa lamang, parang gusto nang pumikay ni Elias. Ang sigaw ng Serena ay parang kutsilyong pumupunit sa tenga niya. Naghahalo-halo sa takot, kaba, at pati na rin guilt. Diyos ko, wag po. Wag po sana ang anak ko. Pagdating nila sa ospital, mabilis na kumilos ang mga nurse. Pediatric emergency. Kumuha ng available na surgeon. Halos mabali ang leg ni Elias sa kakahanap kung sino ang darating. Kasunod nito, bumukas ang pinto ng ER at isang lalaking naka-white coat ang lumapit. Matangkad, maamo pero matalas ang mata. Seryoso ang mukha. Ito ay walang iba kung hindi si Dr. Adrian Velasco. Anong kondisyon ng bata? Agad nitong tanong. Severe chest pain po, extreme paleness, irregular beating. Sagot ng nurse. Hindi nag-akse ng sandali si Adrian. Dalhin sa OR2. Ako ang hahawak. Paglingon niya, nakita niya si Elias. At sa isang iglap, parang may kumislap sa isipan ni Adrian. Isang alaala, isang mukha, isang gabi ng ulan at sopas. Pero pilit niyang itinabi muna yon. Hindi yon ang oras. Sir, ako po si Dr. Adrian. Sabi niya kay Elias, gagawin namin ang lahat para mailigtas po ang anak ninyo. Nanginginig ang boses ni Elias. Dok, wala po kaming pera. Tumigil sandali si Adrian. Hindi pa niya kilala ang lalaki. Hindi pa niya sigurado, pero naramdaman niya ang bigat ng hininga nito at ang lalim ng pagmamakaawa. Huwag niyo na po munang isipin yun sa ngayon. Sagot niya ng matatag. Ang importante, mailigtas natin ang bata. At pagkatapos ay dinala nila si Lila sa operation room. Habang nagsasara ang pinto ng OR, napaupo si Elias sa malamig na sahig ng hallway. Nakapikit, nanginginig, humihikbi sa takot. Hindi niya alam na sa loob ng operating room, ang doktor na lumalaban para sa buhay ng anak niya ay ang bata pala. Nakakala niya ay iniwan na siya. Halos 15 taon nang nakakalipas. Tahimik ang hallway ng ospital maliban sa mahinang pag-ugong ng makina at ang tila walang katapusang tiktak ng orasan. Nakasuksok sa isang sulok si Elias. Nakatungo. Mahigpit ang kapit sa rosaryo niya. Kanina pa nanginginig ang mga kamay niya. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kung hindi dahil sa takot na baka hindi niya muling mayakap ang anak niyang si Lila. Sa loob ng operating room, nakasuot ng mask at nakatutok ang tingin ni Dr. Adrian Velasco sa maliit na batang halos walang malay. Habang inaayos niya ang paghinga nito at minamapa ang problema sa puso, hindi niya maipaliwanag ang biglang kabog sa dibdib niya. Doc, stable na po ang vitals, sabi ng nurse. Tumango si Adrian, ngunit nakatitig pa rin siya sa mukha ni Lila. May kung anong pamilyar. Hindi dahil kilala niya ang batang ito, kung hindi dahil may ilaw sa loob niya na para bang humihila ng alaala. Hindi pwede ngayon, bulong niya sa sarili. May batang dapat nailigtas. Habang tumatakbo ang operasyon, pilit niyang iniisip ang medical procedure. Pero sa bawat iglap ng katahimikan, sumusulpot ang mukha ng isang lalaking may apron. May pagod na mata, pero laging nakangiti sa kanya noon. Isang lalaki na nag-abot sa kanya ng pagkain sa lansangan. Kuya, bulong ng isip niya. Halos hindi niya marinig. Sinubukan niyang kalimutan niyon, pero hindi niya mapigilan. Para bang may lumulutang mula sa kailaliman ng memorya niya. Isang tinig, isang haplos sa balikat, at isang mangkok ng mainit na sopas. Hindi niya alam, dahil pala ang sandaling magbubukas ng pintuan ng nakaraan. Lumipas ang halos 2 oras bago natapos ang operasyon. Paglabas niya ng OR, pagod ang mga mata ni Adrian, ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Dok, kamusta po? Halos pasigaw na tanong ni Elias. Halos itulak ang sarili para lumapit.
Tinanggal ni Adrian ang gloves at pati na rin ang kanyang mask. Nakatingin siya ng diretso kay Elias, para bang sinusuri ang bawat detalye ng mukha nito. "Stable na po ang anak nyo," sabi ni Adrian. May hinahon pero may init sa boses. Kinapos lang siya ng oxygen at nagkaroon ng sudden arrhythmia. Buti po na agapan ka agad. Halos mahulog si Elias sa upuan dahil sa sobrang ginhawa. "Salamat po, Diyos. Salamat po." Ngumiti si Adrian. Ngunit hindi natatapos doon ang pagtingin niya kay Elias. Mayroong kakaiba. Mayroon siyang hinahanap. May gustong alalahanin. "Sir," mahina niyang simula. "Pwede ko po bang itanong? Kayo po ba si Elias Ramos?" Napataas ang kilay ni Elias dahil sa pagkagulat. "Ha? Oo, Dok. Ako nga po yun. Matagal na akong waiter dito sa Maynila. Bakit po?" Nagdahan-dahan ang tibok ng puso ni Adrian. Unti-unting humigpit ang paghinga niya. "Ito na ba?" Tumitig siya kay Elias. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, pumalik ang isang alaala ng buo. Isang batang gutom, isang lalaking maawain, at isang pangalang boses na boses niya. "Bunso, kumain ka na." Nanginig ang boses ni Adrian nang magsalita. "Sir, ako po yung tinatawag niyong bunso noon. Yung batang palaboy. Yung palagi niyong binibigyan ng pagkain." Hindi kaagad nakapagsalita si Elias. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tinitigan niya ang doktor mula ulo hanggang paa. Malayo ito sa batang nakita niyang salat sa buhay. "Adrian? Bunso?" Halos pabulong. May luha sa gilid ng mga mata. Tumango si Adrian ng mabilis, malalim at tiyak. "Kayo po ang nagligtas sa akin noon," sabi niya, habang nangingilid rin ng luha. "Kaya ginusto ko pong maging doktor dahil po sa inyo." At sa pagitan nila, parang tumigil ang oras. Dalawang taong pinaghiwalay ng kapalaran. Muling pinagtagpo ng buhay ng isang batang kailanman ay hindi naman nalimutan. Para bang nanigas sa Elias sa kinatatayuan niya. Para bang hindi tumatagos sa pandinig niya ang sinabi ni Adrian. Ilang segundo siyang nakatulala habang unti-unting tumatayo ang balahibo niya. Ang batang tinuring niyang anak noon, ang batang hinanap niya sa bawat sulok ng Maynila, ay nakatayo sa harapan niya ngayon. Hindi bilang isang pulubi, kung hindi bilang isang doktor. Matangkad, kagalang-galang tignan, at may mga matang hindi natakot, kung hindi puno na ng tiwala at pasasalamat. "Dok," mahina ang boses ni Elias, halos pabulong. Ikaw yung batang palaboy?" Tumango sa Adrian. Hindi niya napigilang mapaluha. "Opo, Kuya Elias. Ako po yung tinatawag niyong si Bunso." Parang umulan sa loob ng ospital. Hindi dahil sa lamig, kung hindi dahil sa dami ng luha na biglang bumagsak mula sa mga mata ni Elias. "Diyos ko!" Napahawak siya sa bibig niya habang nanginginig. Akala ko eh napahama ka na. Hindi kita nakita ulit. Hinahanap kita kung saan-saan." Lumapit si Adrian. Marahan. Tila natatakot na baka biglang maglaho ang sandaling iyon. "Hindi ko po kayo nakalimutan. Kahit isang gabi, nakatatak po sa isip ko yung mukha ninyo at yung mga pagtulong na ginawa niyo sa akin noon." Napayuko si Elias, pilit na pinupunasan ng luha. "Nang araw na nawala ka, iho, hinanap kita. Araw-araw. Akala ko baka nagkasakit ka o baka kinuha ka na ng kung sino. Pero kahit anong gawin ko, hindi na kita nakita pa. Nag-aalala ako sa iyo noon dahil hindi ka naman madalas magsalita. At inaakala ko nga na may sakit ka sa pagsasalita." Huminga ng malalim si Adrian, para bang may inipit na sakit na kailangan ng pakawalan. "Kinuha po ako ng mga tao ng lolo ko. Nawala raw po ako ng ilang buwan. Kinupkup nila ako ulit. Dinala sa ibang bansa para magpagaling." "Hindi ka ba?" Nag-aalangan si Elias na ipagpatuloy ang kanyang sasabihin.
Hindi ka ba sumubok na bumalik? Tumango si Adrian. Gusto ko, Kuya Elias. Pero bata pa po ako noon. Marami akong theraping pinagdaanan. Gawa ng aking pagsasalita. Takot ako sa mga alaala ko. At sa mga taong yon, para bang malabo ang lahat. Hindi ko maalala ang pangalan ninyo. Pero naaalala ko yung pagkain, yung boses nyo, yung kabutihan yung ginawa sa akin. Napahawak si Elias sa dibdib niya. Parang may biglang init na sumabog doon. Salamat, iho. Pulong niya. Pasensya ka na kung hindi na kita nahanap at nakita ha. Hindi ko alam ang nangyari sa'yo ng gabing yon. Wala kayong kasalanan po. Ako pa nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo. Dahil sa mga panahong walang nagbibigay sa akin ng pagkain, walang pumapansin. Pero kayo po ang tumulong sa akin. At dahil po ron, nadagdagan po ang aking buhay. Lumapit si Adrian at hinawakan ang braso niya. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi na po ako umabot sa araw na to. Kayo po ang unang tao na nagpakita sa akin ng totoong kabutihan. Sa sandaling iyon, dumating si Don Lorenzo Velasco, ang lolo ni Adrian. May kasama itong 2 bodyguards, halatang nagmamadali. Adrian, bakit ikaw ang Tumigil si Don Lorenzo nang makita niya si Elias. Tinutup niya ang dibdib niya at para bang nagulat sa kakaibang ekspresyon ng kanyang apo. Lolo, sabi ni Adrian, nakangiti ngunit nangingilid ang luha. Siya ang taong tumulong sa akin nung nawawala po ako. Nanigas ang matanda. Mabagal niyang nilapitan si Elias. May halong paggalang at pagkahiya sa mga mata. Ginoo, ako si Don Lorenzo. Apo ko si Adrian. At hindi ko alam kung papaano kitang pasasalamatan. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko na nakita ang apo ko. Matagal namin siyang hinanap. Umiling si Elias. Nakangiti ng mahiya. Wala pong anuman yun. Ginawa ko lang po ang tama. Naglakad papalapit si Adrian. Ngumiti ng may lalim at pagmamahal. Kuya Elias, hindi ko po kayo matatawag na ibang tao. Kayo ang naging ilaw ko noong madilim ang mundo ko. At bago pa makapagsalita si Elias, niyakap siya ni Adrian. Mahigpit. Totoo, parang yakap ng batang hindi kailanman nakalimot. Ngayon, sabi ni Adrian habang nakayakap pa rin, ako naman po ang tutulong sa inyo. Hindi niyo po kailangang magbayad ng hospital bill. Kahit piso, wala kayong babayaran. Ako na po ang bahala sa lahat. At doon tuluyang pumikay si Elias. Humagulgol siya ng walang pag-aatubili. Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa hiya. Kung hindi dahil, para bang bumalik ang anak niyang nawala ng matagal, kahit ba hindi niya ito tunay na anak, pero minahal niya kahit pa sa sandaling panahon. At ngayong muli, binigyan siya ng kapalaran ng pangalawang pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik ang kulay sa pisngi ni Lila. Hindi na siya sinasakta ng matinding paghinga at mas madalas na ang kanyang ngiti kaysa sa higpi. Sa bawat pagbisita ni Dr. Adrian, nakikita niya ang liwanag sa mga mata ng bata. Liwanag na dati ay takot at pangamba lamang ang namumuo. Lila, pwede ka nang umuwi bukas, nakangiting sabi ni Doc Adrian habang inaayos ang chart niya. Pero kailangan mo ng pahinga ha. Opo, Doc. Sagot ng dalagita. Masigla. Sa gilid ng kama, nakapikit si Elias. Halos nangingilid ang luha sa sobrang ginhawa. Maraming salamat po talaga, Doc. Wala akong... Hindi na siya pinatapos pa ni Adrian. Kuya Elias, ilang beses ko nang sinabi sa inyo, wala kang dapat na bayaran. Hindi ko to ginagawa bilang doktor lang. Ginagawa ko to dahil ikaw ang unang gumawa nito para sa akin. Hindi na nakasagot pa si Elias. Umuusok ang mga mata niya sa luha. Ngunit ngumiti siya. Ramdam ang bigat at gaan sabay ng damdamin. Kinabukasan, matapos ma-discharge si Lilia, nagpaabot ang ospital ng isang liham para kay Elias. Nang buksan niya ito,
sandaling huminto ang mundo. Velasco Foundation Scholarship and Financial Grant Award. Nakatala roon ang buong suporta sa pag-aaral ni Lila, pati allowance para sa pang-araw-araw nilang buhay. Hindi ito utang, hindi hulugan, hindi pa utang. Isang regalo, isang pasasalamat. Hindi makapaniwala si Mang Elias. Nang makita siya ni Adrian, ngumiti ito. Kuya Elias, hindi ko hayaang mabigatan ka pa. Tanggapin niyo po yan. Yan po ay para sa taong nagpakain sa isang batang palaboy noon, kahit wala rin siyang sobra. At ikaw yun, Kuya Elias. Natulala si Elias, hindi mahanap ang tamang salita. Bakit mo ginagawa to, Adrian? Sobra-sobra na ang ibinigay mo. Ngumiti ang doktor. May lambing na bahagyang may kirot ng alaala. Dahil kung hindi mo ako pinakain ng mga panahong iyon, hindi ko alam kung mabubuhay pa ba ako. At dahil doon, naniwala akong may mga taong inilalagay ang Diyos sa landas natin para muling iayos ang ating mundo. Hindi pa nga doon nagtapos ang lahat. Mula sa mga follow-up check-up, pag-uusap sa labas ng ospital, hanggang sa simpleng pagsabay nila sa pagkain. Unti-unti silang nagkaroon ng tahimik ngunit matibay na ugnayan. Para ba silang isang pamilya? Si Lila ay naging parang pamangkin kay Adrian. Si Elias naman, hindi na isang alaala sa nakaraan, bagkus isang taong nais niyang manatili sa buhay niya. At sa bawat pag-uusap nila, ramdam nilang dalawa na hindi na sila mawawala sa isa't isa. Isang gabi, matapos ang shift ni Adrian, bumalik siya sa lumang restaurant kung saan nagsimula ang lahat. Lumang signage, muntikan ng gumuho ang dingding. Pero naroon pa rin ang mesa sa gilid ng pinto. Ang mesa kung saan niya unang natikman ang pagkaing may halong pag-aalala. Nakupuro ang Elias. Iniinom ang kapeng siya mismo ang bumili. Napangiti ito nang makita ang doktor. Matagal ka ring nawala, sabi ni Elias. Umupo si Adrian sa tabi niya, katulad ng dati. Pero ngayon, hindi na marumi, hindi na sugatan, hindi na nag-iisa. Nandito ako ngayon, sagot niya. Simpleng-simple, pero puno ng bigat ng panahon. Maraming salamat talaga, Kuya Elias, ha. Salamat rin sa pagtulong mo, Adrian, para na kitang kapatid. Totoo po yan, Kuya Adrian. Para na rin po kitang kapatid. Maraming salamat. Dalawang buhay. Dalawang landas na minsan ay naghiwalay. At dalawang pusong muling nagtagpo. Dahil lamang sa isang simpleng pagkain at isang pusong handang tumulong. Sino nga bang maghahakala na ang dating batang pulubi ngayon ay isa ng doktor? At ang isang lalaking matulungin ngayon ay nakakatanggap ng pagpapala mula sa batang dati niyang tinulungan. At ang lahat ng ito ay dahil sa biyayang ibinibigay ng Diyos. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kabutihang ibinibigay mo, kahit maliit, kahit parang wala lang, ay babalik sa iyo ng higit pa sa iyong inaasahan. Dahil ang kabutihan, kapag inihasik, ay hindi kailanman namamatay. Bumabalik ito sa tamang panahon, sa tamang paraan, at sa tamang tao. Ngayon, maginhawa na ang buhay ni Elias at ng kanyang pamilya. Masaya na rin si Adrian sa kanyang buhay, kasama ng kanyang lolo. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman po pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli,
Thank you so much and peace out.